Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, sumagot na ang Malacanang. Naku po, pikon na pikon si Aling Claire. Oh, si Aling Claire po tila paragang umaapoy at dragon na galit sa sumagot. Naku, tingnan nga natin. Aling Claire, nakakapikon po ba ang katotohanan? Mahirap po ba depensahan, madam? Hindi, ako nagtatanong lang ako, ha? Kasi madam, yung habang pinapanood ko yung buong press briefing mo, tila parang umaapoy ka. Hindi kasi una-una, bakit hindi ka nag-press briefing kahapon? Monday, di ba? Dapat usually Monday yan. Oh, pinag-isipan nyo pa ng isang araw. Talagang tiningnan nyo muna kung papaano kayo aanggulo at tsaka nyo sasagutin. Oh, di ba? Tingnan natin. Baka sabihin, hindi kasi alam nyo mga kababayan, baka sabihin naman nila, hindi natin pinapakita yung sagot. Tayo po'y patas lamang. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Kaya ipapakita natin yung sagot ni Aling Claire. Pero hindi natin kagad paniniwalaan to. Tulad ng hindi natin pinaniwalaan agad-agad yung ni-report ni Bobby Tiglao na dokumento, kailangan nating busisiin, di ba? Hindi naman po tayo gullible na basta-basta naniniwala. Kaya nga, it took us more than one day to react on this. Because tayo po ay kikritiko tayo. Hindi tayo basta-basta nagda-jump into conclusion. Di ba? Kung hindi tayo nag-jump into conclusion na naniniwala agad-agad dun sa mga lumalabas na dokumento, picture at video, bakit tayo maniniwala agad-agad dito kay Aling Claire? Diba? Kailangan tingnan din natin yung sagot ni Aling Claire. Busisiin natin kung yung sagot ba ni Aling Claire ay makatotohanan o tila puro kasinungalingan. Diba? Kasi sabi nga nila, kung may tagapagsalita, may tagapagsinungaling. O eto bang si Aling Claire, alin dun sa dalawa na yun? Tagapagsalita o tagapagsinungaling? O yan ang malalaman natin at makikita natin sa kanyang gesture. Kasi malalaman natin kung isang tao nagsisinungaling, di ba? Madali naman natin malalaman yan. Kasi tandaan ninyo, ang nag-akusa ay naglabas ng dokumento. Dokumento na kung saan naandoon ang pangalan ng unang ginang o si First Lady Lisa Marcos, yung nag-akusa o yung nag-report. At ang talagang naglabas niyan is si Bobby Tiglao. Tapos yung I think bilyonaryo. Di ba? Yan po yung mga media na naglabas niyan. Naglabas po sila ng dokumento, naglabas po sila ng ebidensya. From the LA Police Department, di ba? So ibig sabihin, actually hindi pala LA Police Department, Beverly Hills Police Department. Naglabas po sila ng dokumento. So may pinakita po yung mga media na nagbalita nito at tayo ay nireaksyonan laang. Pinareaksyon natin yung kung ito ba ay totoo o hindi. Kaya nga ang ating komento doon dapat hindi manahimik ang Malacanang. Dapat sumagot ang Malacanang at magpaliwanag. Ito ba'y totoo? Ito ba'y hindi? Ano ba talaga ito? Di ba? Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, sumagot na po ang Malacanang. Kaya ipapakita din po natin sa ngalan ng patas na pagbabalita, ipapakita din natin at ikikriticize din natin tulad ng pag-criticize natin doon sa nilabas ng bilyonaryo at nilabas ni Bobby Tiglao. So tayo din naman, hindi din natin kikriticize o titignan kung merong, ibig sabihin ng criticize is it doesn't mean na maniniwala o hindi maniniwala. Pag sinabi mong kriticize, titignan mo talaga yung pinakalaman ng sinasabi. Kung yung sinasabi ba medyo may katotohanan o yung sinasabi ba ay medyo may kasinungalingan. Yun po, ibig sabihin hindi tayo basta-bastang naniniwala kung ano po ang sabihin ng isang tao. Whether ito po ay papabor sa mga Duterte o whether ito ay papabor sa mga Marcos. Tayo po magkikriticize as if ito po ay objective dapat ang ating kritisismo. So kinriticize natin yung Billionaire News kahapon
At kinriticize din natin yung kay Bobby Tiglao. Ngayon, i-criticize naman natin yung sagot ni Aling Claire. Aling Claire, handa ka na ba? Huwag ka masyadong pikon. Kasi nung pinapanood ko kanina, yan ang unang pumasok sa akin. Uy, patay. Masyado yung pinikon si Aling Claire. Gagalit tuloy. Hindi, yan nga kagad ang una ko reaksyon. Sabi ko, mukhang napikon si Aling Claire. Aling Claire, pikon po ba kayo? Nainis na po ba kayo? Nainis na po ba kayo sa mga media? Ano po ba, siste? Tingnan natin panoorin si Aling Claire. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Sino ba itong bagong to? Ma-criticize nga. Taga-asa ka, ate. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paolo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Hindi daw siya kasama sa... Ito ang first argument niya. Tingnan natin. Hindi daw siya kasama sa official entourage. Yan ang first argument, hindi kasama. Kung meron kang pinresentang argumento, ano dapat? Maglabas ka ng ebidensya. Kasi yung media na nagbalita niyan, may nilabas na ebidensya. As a matter of fact, may mga video, photo na lumabas. Ngayon, tinatabla mo yun. Asan ang ebidensya? Labas nga ang ebidensya? Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Asan ang ebidensya? Nakakahiya dahil... Ay, wala. Walang ebidensya. Basta lang sinabing, ay, hindi siya kasali. Out siya. Asan yung ebidensya, madam? Akala ko ba based on evidence dapat ang lahat ng bagay ng pagbabalita? Bakit walang ebidensya? Yung nagbalita, may ebidensya. May mga video, may mga photos, may naglalabasan. Napasayaw-sayaw pa si First Lady. Nandun din ang picture nung video rin nung nasawi. May ebidensya. Bakit ito walang ebidensya? Hindi, again, we are just criticizing everything that we are seeing in mainstream media. Tayo po ay hindi tumatanggap ng basta-bastang balita. Kinikriticize natin. Pero ang problema, yung mga nag-report, may inilabas na ebidensya. Si Madam Claire, etong si Aling Claire, nagsabi siyang hindi kasama sa entourage. Tapos na. Walang ebidensyang nilabas. Paano na yun? 1 point doon sa mga naglabas. Sige, i-score natin. Naglabas doon, 1 point. Okay. 0 si Aling Claire. Walang ebidensya. Gumawa sila ng peking police report. Peke daw yung police report. Sabi nito isa, may pinakita siyang dokumento na may police report. Sabi naman ni Aling Claire, peke daw yung dokumento. Okay? Yung mainstream media na naglabas ng balita na yon, may ebidensyang nilabas. Si Bobby Tiglao may dokumentong inilabas. Si Aling Claire, tingnan nga natin kung may lalabas na dokumento na para sabihin niyang hindi totoo yung dokumento na yon. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista na kanilang mga sinusulong na interes. Asan na yung tunay na dokumento? Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Okay. Asan ang ebidensya mo?
kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang Kulay parte pink? yun ay dinagdag lamang. Dinagdag lang daw, Nag-start peke. Ang mga salitang, and I quote, and the And? cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Dinagdag lamang daw. Anong ebidensya mo? Na peke, kasi sinasabi niya peke daw yung dokumento na yon. Anong ebidensya mo na peke yung dokumento na yon? Sige nga. Ito ay mga gawain upang masira Asan? ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Asan na Para nga? sa pang-personal na interes. Asan na ebidensya? Tandaan po natin. Oy! Nag-aantay kami! Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. So? At meron din po siyang kasamang PSG. So? Hindi rin po siya. Asan na yung dokumento? Anak ng tutsa, oh. So, pwede na ba nating puntusan yung naglabas ng dokumento? Di puntos na naman sa kanila yon. 2-0 ka. Maligtad. Dito. 2-0 si Auntie Claire. Si Aling Claire. Aling Claire, 0 ka pa. Labas ka ng dokumento. Yung mga argument mo, dapat nilalabasan mo ng dokumento. Okay? Hindi pwede yung maniniwala lang kami sa sabi-sabi mo. Hindi pwedeng gayon, ha? Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede. Wag ganon. Tuloy. Nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Hindi daw siya nag-stay doon sa hotel ni Mr. Tantoco. Ebidensya, ilabas uli. Although, yung kabilang panig hindi nag-accuse, hindi nag-accuse na magkasama sila ng hotel. Kasi pwede namang hindi magkasama ng hotel eh. Pwede namang pumunta lang sa hotel. Di ba? Not necessarily kailangan naka-check-in silang pareho sa isang hotel at sa parehong room. Nandun yung asawa nung isa eh. Hindi naman pwedeng gayon. Di ba? Hindi kasi, totoo naman, pangari may mga state visit ang mga presidente, ang mga opisyalis natin, hindi ibig sabihin sama-sama sa hotel. Minsan, magkakahiwalay yung mga talagang BBIP, doon talaga sila sa mga mamahalin. Tapos yung mga staff and other guests, doon lamang sa medyo VIP hotel lang. Hindi ibig sabihin magkasama. But, hindi ibig sabihin noon, hindi sila nagsama doon sa kwarto. Linawin lang natin ha. Linawin natin na maigi ito. Hindi porket hindi sila magkasama ng pinag-check-in ay masasabi nating hindi sila nagsama sa isang hotel nung sila po ay nagpa-party-party na. Number 1. Number 2, hindi rin ibig sabihin na magkasama doon sila sa hotel ay kasangkot si FL. Linawin natin na just to be fair. Linawin natin. Hindi ibig sabihin bumabatak din si FL. Para malinaw lang, para to be fair. Okay? But, yung argument ni Aling Claire na hindi sila magkasama ng pinag-check-in ay hindi ibig sabihin pinasisinungalingan yung akusasyon ng kabilang kampo o yung balita ng kabilang kampo na sinasabing magkasama sila during doon sa pagka-overdose ng isang tao. Hindi pinasisinungalingan sa pamamagitan ng pag-check-in ni FL sa ibang hotel. Linawin natin. It doesn't confirm nor deny na magkasama sila. In other words, kung sa korte yan,
Objection, Your Honor, irrelevant. Iba po ang kanyang hotel. It doesn't matter. At meron po siya mga activities. Ah, March 8. March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. Ah, March 8, ah, makikita niyo po sa screen ah. na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Konsyerto. Okay. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Ah, Cristina Frasco. ah. March 8 yan ginanap, Okay. hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Kanino nang galing yung hapon hanggang gabi? Kanino po nang galing? Ha? Sa kanya, di ba po? Tama, mali. Imbestigahan natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin natin yung sinabi niya. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Ah, March 8 yan ginanap, okay. hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Okay? Oh, tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. I-screenshot natin ha. Para malinaw, baka sabihin ninyo hindi po sa akin ang galing ito ha. Linawin ko lamang po. Hindi po sa akin ang galing ito. Ito po ay nilabas ni Bobby Tiglao. Pakita natin ha, screenshot nung nilabas ni Bobby Tiglao. Baka kasi sabihin ninyo, tayo ang naglabas. Hindi po tayo ang naglabas nito ha. Linawin ko sa mga tangang nanunood at nag-o-observe at naghahanap ng pagkakamali ni Banat Bay. Hindi po ako tanga. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa ano niya, personal FB niya. Ayan po. Galing po yan kay Bobby Tiglao. Nakikita niyo yung picture niya sa taas? Sa Facebook ni Bobby Tiglao. Hindi natin pero ang mga friends niya dyan ay sila Jason sa mga kilalang prominenteng tao na sigurado kung tunay na ito. Ayan, nakalagay dyan. I receive a via Viber. Ang tanong, ano ang nakalagay? Sige, basa. Palakihan natin ha. Ito yung nakalagay. Ayan. Ayan po ang nakalagay. Ayan. March 8, 11:32. Ulitin natin. Ano daw? Reported. Time of incident. March 8, 11:32 a.m. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 ng umaga, officers were dispatched to the Beverly Hilton regarding a person not breathing. So may nag-report daw ng 11:32. Sabihin na natin, bumiyahe. Siguro naman kung kaya ng PNP natin bumiyahe ng 5 minutes response, siguro naman kaya ng Beverly Hills Police umabot ng 10 minutes. For the benefit of, gawin na nating 30 minutes. So dumating, to be conservative, 12 noon. Doon sa hotel, na kung saan natagpuan, dedo. Kaya nga nakasulat dyan sa baba, was pronounced deceased at 12:05. Makikita nyo yan. Wait, chotomate. Ayan. 12:05. Ayan, nasa baba yan eh. Okay. Sandali. Hindi pala kita dito. Pakita natin yung dokumento na pinost ni Bobby Tiglao. Okay? Ulitin ko po ha. Si Bobby Tiglao po ang nag-post nito. Ayan po. Nakalagay dyan, 12:05. 12:05 po ng tanghali, pinronounce ng patay na po yung si Tontoco. 12:05. Ulitin natin. Ang argumento ni Aling Claire
Pasok, Aling Claire. Anong oras yung event ni Lisa Marcos? Sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. So, hapon. Kung ikaw ay investigador, may nangyaring alas 12. Pero nakita si Madam Lisa ng hapon pa. Kung ikaw investigador, tanungin kita ngayon, posible ba na si First Lady Marcos ay may ginawa ng tanghali bago umattend sa hapon? So, ibig po bang sabihin nun, mga kababayan, etong konsyerto para sa Pilipino ay magpapatunay na kasinungalingan ang dokumentong inilabas ni Bobby Tiglao? Hindi, tayo'y mag-isip na maigi. Isipin natin, yung dokumento po ba, pwede po bang pasinungalingan ng sinasabi ni Aling Claire? Pwede? Pakisulat sa baba. Pakisulat sa baba ang inyong sagot. I-komento ninyo. Hindi. Or oo. Oo. Baka 5 oras siya nag-makeup. Kaya imposible siyang nandun sa event. Na kung saan may nangyari kay Tantoco. Or ang haba pa ng time para sila ay may gawin at para maareglo ang mga bagay-bagay. Binanggit pa ni Aling Claire na meron daw siyang police mula sa gobyerno ng Amerika na nagbabantay sa kanya? Ito po ba would justify that si First Lady ay maaaring walang magawa during the morning na hindi pa naman official duty? Wala pa namang gawain, event? Or pwede muna siyang sumegway? Posible rin ba na maaaring tinulungan din siya na makaalis? Na doon sa particular na incident na yon? Posible po ba yon? O hindi posible yon? Base sa mga nakikita nating galawan ng mga CIA sa mga Hollywood movies, actually hindi lang Hollywood movies, sa mga documentary. Sa mga documentary na lumalabas tungkol sa mga pangyayari kung papaano itinatago ang mga sikretong bagay ng Amerika, sa tingin niyo po ba maaari o hindi maaari na tinulungan din siya na makaalis doon sa particular na lugar na yon? Kayo po ang sumagot. Hindi, binubuksan ko lang ang inyong isipan kung yung sinasabi ba ni Aling Claire would justify that the documents na nirelease ni Bobby Tiglao ay peke. Gina-justify ba ng mga ebidensya na pinipresenta ni Aling Claire ngayon? Umaga hanggang tanghali nangyari insidente. Sa hapon pa daw ang event na ito. Ay, alam mo, sa totoo lang, dapat di ka na lang nagsalita. Kasi
sa pangyayaring ito, para mo nang sinasabi na merong pang pagkakataon. Hapon pa kasi yung event. Sigurado ako, hindi naman on time yan darating. Siguro malate ng konti, ng 30 minutes o maybe 1 hour. So para mo sinasabing, bakante talaga yung oras niya during the morning until the tanghali. Tama, mali. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. So, walang meaning. Para saan yan? Anong pinasisinungalingan yan? Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report. Objection, Your Honor. Irrelevant. Those photos and those is irrelevant to the incident. Tapos na po yung incident, 12:05. Dineclare na pong dedo yung yung kasama nila. 'Di ba? Kasi baka ang pinupunto niya dito, hinold. Yung sinasabing hinold. Wala naman pong sinasabi si Bobby Tiglao na hinold. Linawin natin kasi. Iba kayong sinasagot mo yung mga taong nagsasabing hinold si First Lady. Okay? Pero yung naglabas ng dokumento na si Bobby Tiglao, yung bilyonaryo, wala namang sinasabi na hinold si First Lady. Hindi, kahit ako, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasakyan yun kasi naalala ko yung nagpakalat na naman nun, yung luka-lukang taga-Amerika. Hindi ko sinakyan yan, yung hinold siya. Kasi logic says First Lady yan, iho-hold. Siyempre may VIP treatment yan. Hindi yan iho-hold ng pulis. Sorry if I do not believe na hinold siya. I really don't believe. Asawa ng presidente ng Pilipinas yan. Ang ganda ng relationship ng Amerika at Pilipinas. Kailangan ng Amerika ang Pilipinas ngayon Dahil sa mga pinapasok na gera ng Amerika. So favor to favor lang yan. Hindi i-hold yan. So, it doesn't mean hindi siya kasama doon. Sabi ko nga, again, ulitin ko sa mga tangang nanonood, it doesn't confirm nor deny na kasama si First Lady doon sa pangyayari. Pero, to point this out, Aling Claire, is stupidity. Why? Walang ganyang akusasyon yung mga nagbalitang mainstream media. So, hindi ko alam kung anong pinupunto mo dyan. Kung ikaw ay nasa korte, talagang objection ko yan. Objection, Your Honor, she's crazy. Gaganunin ko. Walang objection na ganun. Objection, Your Honor, irrelevant. Yan ang talaga sasabihin ko. Irrelevant yung pinipresenta mo. Naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Yusek, magandang hapon. Ayan. Just to follow up on Tantoco. Okay. Actually, bago yan, may mga sumalo na sa kanyang media na iniba yung usapan. Mga siguro 5 question na iba. Wala nag-follow up. Okay? Siguro napansin nung isa. Sabi niya, hindi pwedeng hindi ko to follow up. After 5 question with different topics, biglang pumasok ito. Sabi niya, ibalik ko nga. Ibinalik niya, nag-follow up question siya. Case
I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Pikon? Sabi kasi ni Senator Amy, Senator Amy, Senator Amy, pinasasagot po kayo para magpaliwanag ng ano-ano. Sumagot na po ako ngayon. Paano ba yan? Senator Amy, sumagot na daw siya, tablado ka na. Sabi ko sa iyo Hindi, sabi ko sa inyo, malabnaw. Malabnaw yung komento ni Senator Amy. Pinalakpakan ko siya kahapon panoorin nyo sa aking video. Panoorin nyo kahapon yung video ko. Pinalakpakan ko siya. Pero malabnaw. Bakit? Again, we can do that. As a vlogger, we can call out and ask for explanation. And that's what Malacanang did. Kaya nga ang sagot nito ni Aling Claire, ito, sinagot ko na. Ano? Ha? Sinagot ko na. Sinagot na daw niya. Senator Amy, tapos na. Sinagot na. Paano na? Hindi, paano na po? Paano na? Ay. Isa lang ibig sabihin. Manawagan ka na sa hair follicle test ng mag-asawa. Asking for explanation is not enough. There are two things that you can do na para masabi mo talaga na para sa bayan ka. Manawagan ka for hair follicle test na mag-asawa, maganda siguro unahan mo na Ikaw muna. Hindi, para ito, magpapa-hair follicle ako Sumunod na kayong dalawang mag-asawa. After nun, di ba, pangalawa na maaari mong gawin, magpahiring ka. Ipatawag mo yung mga pangalan na binanggit dito. Imbestigahan. Bakit? This is something about foreign relation. Nakakahiya ho ito kung sakasakaling totoo. Di ba? You can subpoena documents na talagang hindi sila kasama, part ng entourage, who paid for their plane ticket. Which plane na sinakyan nila? Di ba? Kasama po ba doon si Lisa Marcos? Ang dami, madam. Gusto mo, kunin mo na lang ako. Biro lang kunin mo akong investigador. Ako magtatanong kung ano yung mga dapat malaman. Hindi, alam mo kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan dito, imbestigahan nyo. Ako kaya kong ibistig. Sa totoo lang, pasensya na hindi ko inaano, pero kung ako immediate, nandyan ako sa loob. Ang dami kong itatanong kay Aling Claire na baka malaglag po siya sa upuan niya. Ay, wala pala siyang upuan. Ito, ang daming tanong dyan Diba? Sabi niya, hindi daw part. Sino-sino yung part ng entourage? Asan yung report? Asan yung document? Diba? Which plane? Anong airline? Anong flight? Si Lisa Marcos at itong si Tontoco tsaka yung grupo niya. Sinasabi niyang hindi sila pareho ng hotel. Anong hotel ni Lisa Marcos? Tapos na, ibig sabihin, hindi na security risk yun. Anong hotel ni Lisa Marcos? Di ba? Kasi makikita mo doon, kasi kung investigador ka, favorite ko kasi yung mahilig ako sa mga ganyan, yung mga story ng Hollywood movies. Kaya pwede natin i-apply. Halimbawa, hotel niya Beverly Hills. Ano yung hotel halimbawa ang pwede dyan, yung mga mamahaling hotel. Ilang minutes from the hotel of the First Lady to the Beverly Hills. Is it possible that during the time na tumawag ng 11:32 until the 12:05 o bago dumating ang pulis, umalis na si First Lady? And who called? Diba? Sino ang tumawag nung 11:32? Makikita rin sa record ng hotel, sino ang mga nandoon? May CCTV yun. Naku. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung talagang seryoso si Senator Amy, madaling palabasin ang
katotohanan. Kung seryoso. Pero kung para lang masabi na nagkomento, kalokohan. Di ba po? Oh, tuloy natin. Kala mo, Aling Claire, makakalusot ka, ha? Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady use it? Walang... Yung tanong naman ito pang sorry pero yung tanong niya pang pang showbiz Kamusta na po siya? Anak ng sige natin, pasagutin natin. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Bakit? Pero, mahinang nila lang po ba si Bongbong Marcos? Hindi, ako nagtatanong lang ginigiba daw si FL para maapektuhan yung presidente. Bakit? Mahinahin nila lang? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi kahit anong giba mo sa mga kasama ko, ikaw ay strong. Di ba? Si Presidente Duterte. Kahit anong giba sa lahat, pati anak niya. Then, naalala ninyo, di ba? Dinala si Pulong. At saka, I think, I'm not sure kung kasama, hindi si Pulong lang pala. Dinalang sa Senado, okay lang. Go. Alam mo naman si Pangulong Duterte, pag sa mga anak, talagang close Talagang, wala, okay, go. Sabi niya, pag nalaman ko na drogista at nagtutulak ang droga yung mga anak ko involved sa drugs, akong papatay. Hindi, di ba? So, are you now admitting, Aling Claire, that the president is a weak president? It's a question. So, wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit. Naninira ba kagad pagka nag-question kayo? Ganun ba yun? So, wag niyong ki-questionin si BP Sara Duterte, ha? Question ng question sa BP. Hindi, totoo naman Di ba? Kini-question nila si BP Sara Duterte ng kung ano-ano. Tapos, pag eto, kinwestiyon mo lang, abay, galit na kagad. Di ba? Gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po. Pero pag-aaralan. Naku, ayan na, magdedemanda na naman sila. Nililinaw natin Aling Claire. Ikaw po siguro, alam mo naman yung Supreme Court ruling na mga nag-share ay hindi o nag-react ay hindi. At eto paulit-ulit natin sinasabi, hindi po tayo naniniwala, both parties, until may presintang ebidensya. Pinresinta ni Bobby Tiglao at ng bilyonaryo ang kanilang ebidensya at ating tong ibinalita at kinriticize. And it seems to be mas may ebidensya, mas matimbang. Ikaw, nagpresenta ka ngayon ng sagot mo. Sinasabi namin, sandali, bakit wala kang ebidensyang pinresinta? Yung ebidensyang pinresinta mo ay yung nag-party o nag-event si FL ng hapon. Nangyari yan, tanghali, umaga. I mean, we are just presenting to you the truth. Now, it's up to the viewers, sino sa tingin nyo nagsisinungaling? Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at
maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Nako po. Ayan, malalaman natin kung ano talagang katotohanan dito. Kasi pinirisinta eh. Kaya nga ako, may hamon ako dito kay Senator Amy Marcos. Wag lang puro daldal. Kailangan may gawin kang hakbang. Kasi kung puro daldal, palit na lang tayo ng posisyon. Ako na lang dyan. Hindi. Biro lang. Ginodyoke ko lang to. Wala tayong plano sa politika. Ang punto lang natin dito, what she is doing can be done by the vloggers. Iangat mo yung sarili mo. Senado ka eh. Senador ka pala. Nasa Senado ka. You can do more. Diba? Again, it doesn't mean I didn't appreciate yung ginawa niya. I appreciate. Pinalakpakan kitang bonggang-bongga. Pero, bitin. You can do more. And you know that you can do more. So sana, magsalita ka na. Diba? Ay, ikaw naman sayang naman yung pagtulong sa'yo ni VP Sara Duterte kung ganyan-ganyan ka lang. Di ba? Naku po, pambira ka. Sa totoo lang, medyo sablay. Sablay po. Sablay. Kulang. Hindi pala sablay. Kulang. Hindi sablay. Okay. Pag-usapan din natin itong total ban ng online gambling. Naku. Mukhang merong isang senador na merong may patutsyada. Naku po, sino ba ito? Tingnan nga natin. Dahil sa 140 billion, masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal. Bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi For me, hindi. Napakaganda nun. Kaya pinapalakpakan natin siya for that. Huwag kang magbabago, ha? Baka may kumausap sa'yo, magbabago ka na. Kasi, yan din yung sinagot ni Aling Claire, sabi niya. Kung atin pong ito total ban, mag-work lang daw yan underground. So, are you admitting that the current government is stupid? Incompetent? Hindi. Kasi yun ang sinabi niya. May sinabi siya, hindi ko lang naisama dito. Sabi niya na kung ito total ban, maaaring mamayagpag lang yan underground. Yan ang mga argumento ng sablay na tao. Bakit? Number one, are you saying na stupid ang gobyerno natin para pigilan ang online gambling? Di sana, yung Pogo, hindi na natin total ban. Di sana, ni-regulate na lang natin. Hindi pa pwedeng it applies to this and it doesn't apply to this, which is the same in nature. Pareho sila nakakasama. Pareho din sila may nadudulot sa ekonomiya. I am for total banning of Pogo. And I am also for total banning of online gaming. Kaya hindi ko maintindihan yung dahilan na yung Pogo, tinotal ban ng presidente, itong online game, meron pa kayong pautot na pag hindi itinotal ban yan, mamamayagpag lang yan sa underground. Kung gano'n naman pala, gawin na lang din natin ang prostitution legal. Ang marijuana legal. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Bakit? Isipin mo kung ang prostitution legal, may mga brothel. Hindi kasi alam mo, may mga pinanunood ako na may mga argument na ganyan na naiirita ako. Sabi ko, mas malaki daw ang income kung merong brothel na lang daw. Tapos kung yung marijuana, kasi ginawa din sa ibang bansa na ginawang legal yung marijuana at sinabi nila, it boomed the economy, blah, blah, blah. Kung gano'n naman pala ang rason nyo, lahat na lang ng bawal, gawin na nating i-regulate na lang natin. Para kumita ang gobyerno at magkapera ang gobyerno. Tapos, i-regulate. Kasi whatever we do, nagiging underground lang naman din yan. Tama, mali? Tanong,
Magkaiba ba ang konteksto? Hindi! Paano naging magkaiba yun? Marijuana, nakakasama. Prostitution, nakakasama. Sa pamilya. Online gambling, nakakasama. Sa pamilya, nasisira ang mga buhay. Ano pinagkaiba? Pero pag yan, lahat yan, ginawa mong niregulate mo, kikita ang gobyerno. Mantakin mo, dadami ang ano dyan, mga bahay putahan, di ba? Hindi, isipin mo na lang, ang dami niyan. At sigurado, napakaraming parokyano niyan. May mga BBIP pa dyan. Taasan mo yan, lakihan mo ng tax, di kumita gobyerno. Yung argument pa nga nila, mas safe yan pag ginawa mong legal yan. Kasi merong mga medical certificate. Ang laking katarantaduhan, di ba? This is, eto, di minumulat ko lang yung mata nyo kasi may mga nagsasabi pa na nabibuisit ako Ang argument nila, nasa tao naman yan. Ulul. Pwede mo ba sabihin yan? Hindi. Ayaw mo nang maging legal ang prostitusyon. Nasa tao naman yan. Kung bebembang sila o hindi. Diba? Ay, naku. Marijuana. Bakit? Banat bay? Sa Amsterdam ba? Lahat ba nagmamarijuana? Hindi kasi nakapunta ako sa Amsterdam, Walang biro, nakapunta ako sa Amsterdam. Pumunta ako dun sa napakaraming coffee shop ata. Cafe ba ang tawag nila o coffee shop? Nakalimutan ko na Kasi nagulat ako. Naghahanap ako ng kape, coffee shop. Pagpunta ko, parang wala namang kape dito. Tapos kulay green lahat. Sabi ko, kakaiba ito. Iba pala yung tawag nila doon sa kasi mahilig tayo magkape-kape. Alabas tuloy ako. Tapos ang sangsang ng amoy. Tapos tinanong ko, legal pala yun doon. Sabi ko, kaya ang dami palang mga zombie doon. Tapos ganun din, yung brothel doon, napakadaming aquarium. Akala ko, nagbebenta ng Victoria, anong tawag doon? Victoria's Secret. Kasi merong salamin, ganun. Pag Pilipino ka aalis, maliit yan, sabi. Hindi. Gusto nyo ganun ng Pilipinas? Legal. Tapos i-regulate na lang. Tapos sasabihin natin, depende na yan sa tao. Kung lahat pala depende na sa tao, pabayaan na lang natin ng lahat ng kasamaan. Hindi ganun ang usapan dito. You understand what I mean? Hindi ganun ang usapan. Kaya nga sana, itotal ban na ito. Ngayon, magkaroon ng mga task force na talagang nakatutok sa mga vices. Di ba? Gawin yan. Nakatutok, especially sa online gambling. May magagawa ang gobyerno. Huwag nating sabihin walang magagawa ang gobyerno kaya i-regulate na lang. That is the most stupid argument that you can give. Buti na lang. Hindi, ito in fairness, sometimes I criticize Tulfo. Sometimes, pinapalakpakan ko siya. On this matter, pinapalakpakan ko siya. Dahil he took a stand. Sana hindi siya magbago. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niyang hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Correct. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults tama yun ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard
ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang Yan. gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper. So sinasabi ni Tulfo dito, since this is something na matatagalan pa kung gagawa ng batas, kailangan meron counterpart sa Kamara, sa lower house, sa Congress, di ba? So habang ganun, pwede naman ano na muna ng ngayon, itigil ang commercial. Kasi ginawa naman yan sa mga sigarilyo eh. Ewan ko sa alak kung tinigil na. Ginawa naman yan. So ibig sabihin, they can do it if they want it. That's the point here. If they want it, they can do it. The thing is, ayaw siguro. Bakit? Pera yan eh. So do you mean na mas ginodiyos pa natin ng pera sa bayan na to kaysa ang moral issue or character ng mga Pilipino? Ganun na ba ang gobyerno natin? Mukha ng pera? Gago! Hindi, simple lang naman eh. O, PAGCOR, mukha na ba kayong pera? O mas gusto ninyo ang moral protection sa mga Pilipino? Kayo na, sumagot. Social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right. May advertisement yan. Lahat ng platform sa media. Napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Yun. Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. Ayun yun. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Yun yun. Ang tanong, gusto ba? O, yun lang. Gusto ba? Oo, gustong pumera. Gobyerno na mukhang pera. Ganun ba yun? Ang banat ba? Sagwa ng boses mo, ha? Ay, buti na lang hindi ako naging songer. Buti na lang dancer ako. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, simple lang nitong problema na ito eh. It takes the president saying, ayoko na to, itigil to. Stop it. Patatagalin pa ba? O baka naman gusto pa ng drama at gawin pa sa SONA? Kung talagang gusto, gawin na ngayon. Hindi yung aantayin pa yung SONA para gawin. Wag na tayong mapakaraming bagang arte-arte na, hindi, gawin na natin to sa SONA para mas exciting. Yung kasi yung sinabi ni ni Aling Claire para mas exciting. Ano to? Drama? Propaganda? Diba? Gawin na ngayon. Napakarami ninyong etyos Di ba? Napakarami ninyong etyos. Kung talagang concerned kayo, itigil na yan. Nako. Hindi, eto unahan nyo. Kung init na init kayo sa ulo ng mga Duterte vloggers, sana i-apply nyo rin yung same init sa mga online gambling vloggers. Hindi, totoo. Ang init ng ulo nyo, kaliwat kanan ng pag-persecute nyo sa mga Duterte vloggers Kaya nyo kung gusto ninyo. Pine-persecute nyo kaliwat kanan. Ang daming mga, hindi lang nagsasalita, ayoko kasi magsalita for all. Pero ang daming persecution na ginagawa ng gobyernong ito sa mga Duterte vloggers. Hindi nyo lang alam. Okay? We cannot discuss it for legal matters. Pero, ibig sabihin, kung kaya nilang gawin ito sa mga Duterte vloggers, bakit hindi nyo kayang gawin sa mga vlogger o influencer o content creator na nagpo-promote ng online gambling? Bakit? Kumikita kayo? O protektado nyo yung mga animal na yan? Hindi, kayo. Kasi nga, ang bali-balita, itong online gambling na ito, na-penetrate na nito kahit yung mga nasa gobyerno, nasa kamara, na-penetrate na nito. As a matter of fact, may narinig ako, kaya daw pinag-iinitan itong
isabong, kakumpetensya lang nung online gambling kasi hindi nila makontrol. Mas pumupunta yung masa doon sa isabong kesa sa online gambling. So, para lumakas yung online gambling, they have to eliminate yung competition. I don't have problems. Usigin niyo kung sinong gusto nyong usigin dyan sa isabong. Ayoko rin ng isabong. Online gambling pa rin yan. Pero sana hindi nyo ginagawa yan para lang patayin ng kakumpetensya. Diba? Kasi kitang-kita natin yan. Ilang beses ginawa yan, pinatay lang yung kakumpetensya. Tapos, diba? Inakusahan si Tebes na, kasi ano yan, gambling lord yan, warlord yan sa probinsya. Mamamatay tao yan, bla bla bla, ganyan-ganyan. Gambling lord, si Tigil yan, yung ganyan, masamang tao yan sa probinsya. Tapos, nung nawala na siya, sino pumalit? Yung mga nasa gobyerno. Lahat ng mga pag-aari ni Tebes doon na sa gambling, sino pumalit? Mga taga-gobyerno. I-google nyo, puntahan ninyo. Magtataka kayo, napalitan lang na may-ari. So, doon, it's really obvious na ito po ay pagpatay lamang sa kompetensya. Pinapalitan lang. Ay, sus, alam natin yung mga galawan na ganyan. Kaya hindi ako nabibilib sa mga patutsada dito sa isabong na to. Ako walang problema. Pabagsakin yung isabong. Wala akong problema dyan. Hindi, ako talaga against ako kahit anong gambling. Masama yan para sa akin. Pero wag naman sana dahil pinapatay nyo lang yung kompetensya. Kung talagang seryoso kayo, more than anything else, more than sa buto, kung talagang seryoso kayo, ban online gambling. Period. No matter kung sino ang owner, iban ninyo. Tapos ang usapan. Kaya? We'll see. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.